OFW man or hindi OFW, lahat tayo gustong mabago ang ating mga buhay. Meron ka na bang naipon na pwede mong ipuhunan sa isang negosyo? Unang-una, gamitin mo yung pera sa isang negosyo instead na ilagay mo sa bangko. Bakit? Sa bangko, ang kikitain mo, konti lang. For example, ang 15,000 mo ay kikita lang yun ng 2 pesos sa isang buwan. Unlike kung ininegosyo mo, doble pa sa 2 pesos ang kikitain mo. Pero bago ka pumasok sa isang negosyo, alamin mo kung ano yung passion mo na papasukin mo. Bakit kailangan mo alamin yung passion mo? Kasi sa pagpasok mo sa isang negosyo, hindi agad kikita. Minsan, pagsubok mo na yung kakaharapin mo bago ka magiging stable sa isang negosyo. Kung hindi mo passion mo papasukin mo, automatic i-give up mo agad. Unlike doon kung passion mo, kahit anong mangyari, kahit ilang bisis ka pang magkaroon ng problema sa negosyo mo, you won't give up. Babangon at babangon ka. Gagawa ka ng paraan para makabangon. Kaya, bago mo pasukin ang isang negosyo, alamin mo muna kung ano yung gusto mo, yung hilig mo. Para hindi mo basta isusuko. Kasi sa negosyo, parang sugal. Sa una panalo. Minsan, sa huli ay talo. Minsan naman, sa una ay talo, sa huli ay panalo. Kaya, huwag kayong matatakot sumubok na pumasok sa negosyo kung meron ka rin lang puhunan. Pag-aralan mo muna kung kikita ka sa negosyo mo na papasukin. Kasi marami yung negosyo na pwede mong pasukin pero minsan sa lugar mo hindi mo alam kung kikita siya at hindi or ano bang tawag dun yung papatok sa lugar mo. Kasi merong mga lugar na pwede kang magbenta ng mga damit, merong lugar na hindi ka pwede magbenta ng damit kasi nga hindi nila afford yung presyo. Kasi may mga place na ang kaya nila is pang ukay-ukay lang, meron namang place na kaya nilang bumili ng mga original na mga damit. Kaya dapat kailangan bago ka pumasok sa isang negosyo, alamin mo muna kung ano yung papasokin mo na negosyo. Alamin mo sa lugar mo kung anong pwede mong ilagay na negosyo. Kasi nga, kung normally talaga or kalimitan, ang ino-open na negosyo ay grocery. Bakit nga po ba? Kasi araw-araw, ang pangangailangan ng tao nandoon sa grocery. Pero kung marami ng grocery, mahina din yung kita. So, dapat pag-iisipan po natin bago tayo pumasok sa isang negosyo kung ano yung pwede natin ilagay sa lugar natin. Kagaya sa amin, yung mga 200 plus na damit, nahihirapan yung iba. So, hindi ako makapaglagay ng RTW although may license yung tindahan na RTW. Kaya bago natin pasukin yung negosyo, kailangan i-try out mo muna bago mo ikuha ng permit para hindi masayang yung pera mo. Huwag kang matatakot sumubok kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo rin malalaman. Kagaya sa akin, ang puhunan ko na binitawan lang muna habang
inaalam kung anong pwedeng ilalagay mo doon, idadagdag mo para kumita, is nasa 43,691. Yun yung total na nabitawan kong pera. Ang kinita nun sa 3 buwan at 7 araw ay 7,337. Masaya na ako dun. Kasi alam niyo ba kung bakit kahit maliit lang masaya ako? Kasi sure ako na yung kita sa akin mapupunta at hindi scam ang pinasok ko, sarili kong negosyo. Kaya kahit sa maliit na kita, masaya na. Ang importante, kumikita ka ng maramay. Yan ang pinaka-importante sa lahat, yung kumikita ka na wala kang naaapakang tao o piniperwisyong tao. Yan ang katwiran ko. Maliit, pero sigurado ka na sarili mo yun. Sa'yo yung pupunan mo, sa'yo rin yung kita. Kaya huwag tayong matatakot sumubok na pasukin ng isang negosyo. Siguraduhin lang po natin na yung papasukin natin is masaya tayo sa gagawin natin at fashion mo talaga, kasi kahit anong mangyari hindi mo i-give up. Katulad sa akin, hindi ko talaga give up. Ang dami nagsasabi na magsasayang ka lang ng pera mo kasi nandito ako sa malayo, ipagkakatiwala ko lang. So maraming ayaw sa mga plano ko, pero ginawa ko pa din kasi ang nasa isip ko, pera ko naman. Kung mag-failed man ako, at least wala akong sakit ng ulo kasi sarili kong pera yun, hindi pera na ng iba na hiniram ko. Kasi kung hihiram ka ng pera na papasok ka sa negosyo, napakahirap, lalo kung wala kang kasiguraduhan kung kikita. Kaya unang-una ang gagawin mo, mag-ipon ka muna ng puhunan mo. Kapag may puhunan ka na, alamin mo yung passion mo, alamin mo sa lugar mo kung anong pwede mong negosyo na ilagay na sa tingin mo afford ng mga kalugar mo, and then saka ka magsimula. Alamin mo kung ano yung mga bagay na pwede mong ibenta sa lugar mo. Unti-unti malalaman mo at malalaman mo kung ano yung mga bagay na pwede mong ibenta sa lugar mo. Lakas lang ng loob, sipag at tiyaga para bago mo pasukin ang negosyo. Yun ang kailangan mo talagang gawin. Sipag, tiyaga, tiwala, at taong mapagkakatiwalaan. Kasi may tao na akala mo mapagkakatiwalaan, pero at dain pala hindi mapagkakatiwalaan. Kaya dapat alamin natin muna yung mga, kilatisin natin yung taong pagkakatiwalaan natin. Sa bagay, kahit kilatisin natin kung sa una maganda, tapos sa katagalan nagiging balasubas din. Yun ang mahirap. Yes, umaasa din ako at pinagdadasal ko na sana yung pinagkakatiwalaan ko ngayon ay matino at maasahan. I'm so thankful kasi sa dami ng pinagkatiwalaan ko, parang ito, siya tayong pinaka may dedikasyon, may sipag, may tiyaga, at marunong tumanggap ng sermon kapag nasisermonan. So ayun, kailangan talaga yung marunong ka rin tawag dito, makisama, at syempre yung mga pinagkakatiwalaan mo dapat may din, yung may sense of humor din, hindi yung
hindi yung mapagsamantala, kasi may mga tao na kapag pinagkatiwalaan mo, pinakitaan mo ng kabutihan, sinasamantala kanila. Kagaya dun sa mga nangutang sa akin, hindi ko naman sila kaibigan. Really, pinasok lang sila ng kakilala nila sa akin. Tapos, customer ko sila sa grocery. Tapos, nangako ako na yung mga customer ko, tutulungan ko kung may mga pinapaaral, pwede ko silang pahiramin ng cash. Ang nangyari, ayun nga, yung kabutihan ko, sinasamantala nila. Pero sa akin, hinahabaan ko yung pasensya ko kasi alam ko God is always good. Gagawa ng paraan si God na mabawi ko yung mga pera na nawala sa akin. Yung mga taong nanloko sa akin, nasira na yung tiwala ko sa inyo, nakakahiya pa yung ginawa niyo. Kaya sana huwag kayong tularan ng ibang tao na manloko ng kapwa at ipakain sa pamilya. God bless everyone. Thank you for watching.